Magandang gabi po sa inyong lahat. 32 minutos bago maghating gabi. Ang ating papag-usapan sa ngayon ay itong si Maria Catalina Cabral at ang kanyang driver. Lumalalim pong hiwaga sa usapin nito kay Maria Catalina Cabral sapagkat po may nakita naman tayo. Ito po mga bagay na nakikita ko. Una, ulitin ko, wala pong dugo na makikita na kumakalat doon sa lugar. Kung walang dugo, ang ibig pong sabihin ay kung may patay man natagpuan, matagal lang patay yun. Matagal lang patay yun. Tapos, kung matagpuan natin, may napakalalim na isang ebidensya na nakikita tayo. Yung damit na pula ng driver ni Maria Catalina Cabral ay siya rin ang damit na pula ng suot niya 5 araw matapos na kung saan siya nakita na patay kuno. Ulitin ko lang, mukhang malago pagkasalita ko. December 15, mayroon tayong balita na lumabas sa mga TV na pumunta si Maria Catalina Cabral o si Cathy Cabral, USEC siya ng DPWH. Pumunta po siya sa ICI, Independent Committee or Commission on Infrastructure. So, yan na nakita natin. Ang damit doon ni Cabral ay yung parang brown na parang suit, no? Mahabang suit. Brown. Itim ang inside, ang pangilalim. Tapos, yung damit naman ng driver niya ay pula na may tatak parang Oakley, kulay asul. Tapos, nung araw na diniklara na nakita siya na nagpakamatay siya, ay siya rin ang damit ng driver, Oakley. Pero nagpa-selfie. Ang background niya ay, wala ka akong duda, ay mukha yun ni katawan ni Cynthia Cabral na nakaupo sa upuan. Pero paano mangyari yun? Yung upuan na yun, kaharap niya bangin. Hindi ako pwede maniwala na siya yun, kundi AI yun, kung ako tanungin mo. Inukit lang yun sa tinatawag naming app na Photoshop. Kasi ako marunong ako sa Photoshop. Kukunin ko mukha ang katawan ng tao, ilalagay ko ron sa may bato, at kaya kong gawin yun. Na kahit wala sa ron, kaya ko ilalagay. At nagpa-selfie pa yung driver. At ang araw na yon na kung saan niya iniwan daw si Cabral, nag-selfie siya muna bago siya umalis. Tanong, bakit naisipan niya mag-selfie? Ibig sabihin, nakahanda na siya sa perfect crime na oras magkatarungan meron na siyang ipipresenta, ipapakita. Kung totoo man yun. Pero pwedeng din totoo yun. Kaya lang, hindi na si Cabral yung tumalon. Kumuha lang yun ng bangkay sa ibang morgue at hinulog dun. Yun ang aking pagkakalat. Tingnan natin ang kwento ng driver. Alas 3, dumaan daw siya ron at sinasabi na pinagtabuyan pa daw sila ng pulis. Asa ng pulis na yun ang nagtaboy? Kailangan natin ngayon. Maimbestigahan yung pulis na yun. Alas 3 ng hapon. So umalis daw sila pumunta ng Baguio. At bumalik naman siya galing Baguio. Tapos, iniwan daw niya si Cathy Cabral at sinabihan siya ng kanyang mom na babalik siya
Napabalik siya after 2 hours. Pero iba ata ang kwento, no? Last stress, iniwan niya. Balikan daw siya after 2 hours. Alas 5, bumalik daw siya. Hindi niya nakita, bumalik siya sa Baguio. Hinanap niya sa hotel. Ang hotel na pinaghanapan niya, may kwento ko mamaya kung anong hotel yun. Abangan nyo. At hindi niya kita, humingi ng tulong sa police station. At ito na, nag-operate na ngayon mga pulis. At may bangkay na nakita kuno sa ilalim ng Buid River. 30 meters. Gaano ba kataas ng 30 meters? Imagine niyo po yung isang story ng building. Ang average na height nun ay 3.5 meters. So pwede mo sabihin, 10 story ng building. Aba, pwede kang mamatay. Ang tao na tumalon sa 10 stories. Lalo pat ang dadapuan mo, lalandingan mo ay puro bato. Talagang pwede hindi lang lasog-lasog siguro, magkalasog, putol o ano. So, ngayon, kung totoo yun, ito ipakita ko. Ha? Pero bago ko ipakita, diretsuhin ko muna. Bakit isa nakita ko yung interview sa husband, hindi mo lang umiiyak? Sa totoo lang, ina siya ng mga anak mo. Kahit na ikaw ay walang kwentang asawa. Kahit papano, iiyak ka talaga sa naging nanay ng mga anak mo. Bakit wala naman ang mga anak dun? Wala dun? Bakit wala yung mga anak dun? Alam mo yung mga anak, kahit sino sa atin. Nanay ko, nang nalaman ko namatay, pinuntahan ko talaga kayo sa ospital. Hindi na kailangan tawagin ka. Tapos, may patay ba na binalot ng gold na foil? Di ko alam kung bakit saan nila kumuha ng gold na foil. Unusual yan. Kasi usually mga punerarya, kung may kung sa body bag ang dinadala. Kung hindi body bag, kumot. O ito ngayon, papakita ko ngayon ang mga nakikita natin. Ito ipakita ko muna. Analisahin natin itong selfie ni Ricardo Hernandez na driver niya. Analisahin natin. Yan, palakihin natin. So, nakikita nyo, ito yung upuan sa gilid ng kalsada sa Baguio, sa Cannon Road. At nakaupo si Cabral na nakaharap sa Buid River, sa Bangin. Ang tapang, no? Walang sino man sa atin ang magiging matapang. At, teka, bakit sobrang liit niya? Parang hindi siya proportionate. Kung nag-selfie ito si mamang driver, si Ricardo Hernandez, at ang background niya, bakit ganun kalayo? Bakit ganun lang kaliit ang figura ng katawan ni Cathy Cabral kung siya nga yan? Suspicious ako, nilagay lang yan dyan eh. Palakihin natin. Tignan ko i-screenshot ko tapos palakihin ko sa So ito nakahawak ako ng screenshot. No? Ako lang nakakita, hindi nyo makikita.
Ngayon, kung ano makita mo rito, ay parang malabo din, no? Okay. Tandaan nyo ang damit ng mamang yan. Pero bago yan, i-discuss muna natin kung posible ba na ganun katapang si Ma'am Cabral na humarap sa bangin. Ipapakita ko po ngayon yung interview sa kanya. Tinanong siya kung anong pinaka-greatest fear niya. Itong interview kay Ma'am Cathy Cabral. Biggest phobia. Heights. Biggest phobia. Heights. So biggest phobia niya, ang pinakamalaking kinatatakutan niya yung height, yung taas. So may altophobia siya. So, ibig sabihin, hindi siya pwede na sabihin na matapang umupo doon sa bangko na yun na nakaharap sa Boyd River si baba. That is flag number 1. Flag number 2. Ito po, ipakita ko sa inyo ang isang kuha sa TV station na balita. Ito yon. Nakita nyo si Kwan? Naka-Oakley siya na pula, yung driver. Yan. Naka-Oakley na pula. At yan ay kinuha noong ano pa yan? December 15. Ayan, December 15. So, December 15, nakuha, binalita kasi sa UNTV, December 15. So, ito po yung litrato. Palitin natin. I-play natin ang balita. Sa komisyon, si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Tuloy ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pag-iimbestiga sa nangyaring anomalya sa flood control project sa bansa, kung saan noong Huwebes, inanunsyo ni ICI Executive Director Attorney Brian Keith Hosaka na inimbitahan muli nilang humarap si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ngunit ngayong umaga, sinabi ni Attorney Hosaka na walang natanggap ang komisyon na kumpirmasyon mula sa nasabing dating opisyal kaugnay ng pagharap nito. So, ibig sabihin, 15 niyang ginawa. Tapos pinatabag siya ulit. 16, hindi siya dumating sa ICI. So, yan po ang kumpirmadong balita. Ano nakikita niyo dyan? Ikaw lang ga. Bakit hindi siya nagpakita? Hindi naman siya natakot magpakita sa ICI. Bakit kinabukasan hindi siya nagpakita? Si Cabral. Ano mayroon dyan? Tapos, nakita nyo kanina ang damit ng driver niya na si Ricardo. Tingnan nyo naman ngayon ang damit niya nung siya ay nakita nyo na nagpa-selfie, yun din ang damit niya. Ngayon ito sa UNTV na in-interview siya. Tingnan natin. Ito yung hindi pagdalo. Dito ka muna, ipapakita natin yung damit niya ni Fernando. Yung driver niya na si Ricardo Hernandez. Kapangalan pa ng congressman na kinakasuhan ko. O ito. O si Julia Faa. So tingnan natin ito nakakaduda. O ito yung damit ni driver nung siya ay in-interview nung gabi na natagpo ang patay si Cathy Cabral. Ito po 'yun. Yan yung damit niya, Oakley din. 'Di ba? Yan yung damit niya. 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 Yan yung damit ni
Oakley na red. Yan, hindi ko lang ipi-play kasi i-ano ako, tawag dito. Yan siya, oh. I-copyright strike ako ng ABS-CBN. Yan. Yan, naka-Oakley na red. Oh. Yan siya. So, ang tanong dito, numero 1. Hindi ba nagbibihis ang driver niya? Mula December 15 hanggang December 19. December 19 kasi yan eh. Hindi ba nagbihis ang driver niya? Eh di ba pag ikaw, boss, ayaw mo yung driver mo na mabaho sa loob ng sasakyan? Ang impression ko pa naman kay Cabral, maayos manamit. Laging bago. At saka, siyempre, may itsura siya. Nakita ko, ang forma niya talagang may dating. Sa English pa may arrive. Meticulous mga gamit niya, mga mga branded. So paano siya papayag na ang driver niya ganun damit pa rin? Sabi ni Ben reklamador, baka wash and wear. Ay naku, pag ikaw ang boss ng driver, gusto kong ako ang boss ng driver, ayoko nagti-t-shirt yan. Gusto ko naka-forma din. Gusto ko naka-coat-antay ako. Dapat ang driver ko naka-coat-antay din. Hindi, gusto ko naka-coat-antay. Ganun talaga. Kita mo, sila ni mga hari, sila ni Zuckerberg. Dami nilang gwardiya. Lahat ng gwardiya nila nakasuit, naka-coat-antay. So, malamang nga, talaga, AI ang drama nitong naka-selfie-selfie. Tapos, ito pa. Titingnan natin, kung titingnan mo yung nakuha na, tingnan natin yung mga nakuhang yung mga nakuhang patay sa ilalim, katawan ng patay. Kasi laki ng bata eh. Ang alam ko to, batangkad niya si Cabral. Mamaya, titingnan natin ng husband. Yan ang bangkay. May nakita ba kayong dugo dyan? May nakita ba kayong dugo dyan? Wala akong nakita ang dugo. Binalot ng foil na gold. Tingnan mo yung namatay yung si Dudong Bukol na binaril na nag-live show. Galit ang lahat. Tapos nung nilibing si Dudong Bukol noong December 19, siya naman, nung gabing yon, natagpuan naman na patay si Cabral. Alam ba lang gano'ng nangyari? Nagpadala ng bulaklak ito yung 2 mayor. At sa harap ng munisipyo, ang lahat ng bulaklak na pinadala na winasak-wasak, tinapakan ng mga kamag-anak ni Bukol. Ang bulaklak niya pinadala ni Tata Sala at saka pinadala ni Mayor Joseph Fortich. Kagas. Pinagtapak-tapakan nila. Nilampaso sa kalsada. Ganon ang taong totoong namatayan. Galit na galit. Ano ba itong asawa niya? Ni luha, hindi ko nakita. Ang driver niya, nakangiti pa. Nag-selfie-selfie. Nagkwento-kwento na kung paano ang kanyang boss o wala ka na makitang luha niya, no? Tapos, sabi, pina-autopsy daw.
wala man lang tayo nakitang independent na dapat may live stream nung inotopsy. Dapat pitawag natin kay Dr. Fortun. At saka, hindi mo malalaman kung katawan nga ni Cabral yun kung autopsy lang. Malalaman lamang natin yan kung DNA test. At dapat nandoon yung anak niya. Alam mo yung Baguio City, noong araw, mahigit 12 oras yung biyahiin. 6 na oras pinakamaga mula sa Metro Manila. Eh kung taga Maynila, sila ni Cabral, ang mga anak niya magaling sa Maynila, sa mabilis na takbo, sa NLEX, sa CITEX at TPLEX, wala pang 2 oras na sa Baguio na sila, ando na sila sa site. Ganon kayong kabilis. Ako nga nung may kaso ako sa Baguio RTC, Hall of Justice, galing ako sa Maynila. Pag 117 takbo namin sa kalsada, wala pang 2 oras na sa Baguio City na kami. So ito, bakit hindi lumitaw mga anak niya? Walang sinumang anak ang hindi pupunta sa kung saan natagpuan ang kanyang ina. Kung totoo yan, magwawala yan. Eh bakit itong asawa niya hindi man lang nagwawala? So ano ang drama dito? Ang drama na nakikita ko ay ganito. Pinalabas nilang patay yan. Maaring guilty mismo si Cabral. Pinalabas niyang patay na siya para hindi na siya imbestigahan. Yan ang una. Pwede niyang gawin yun. Number 2, pinalabas niyang patay siya, kasabwat niya yung mga magnanakaw sa flood control projects. At sino-sino yun? Walang iba kundi si Bongbong Marcos, si Romualdez, si Sandro. Kasi bakit? Sila lamang po ang kausap na direkta ni Cathy Cabral. Kung magpapadagdag sila ng programa ng budget, pasingit. Ang trabaho po ni Cabral noon, nung nabuhay siya, bago ibigay ang listahan ng mga project sa Kongreso, siya ang gumagawa noon. At lahat ilalagay niya dyan kung kanino yung project, sinong gusto niya, kung sinong kumakausap sa kanya, mga senador, congressman, presidente, speaker, at iba pa. Ilalagay niya yan. So, siya lamang ang pwede. So, tingnan natin ang reaksyon ng asawa. Nakakaasar talaga. Hayaan niyo na kayo ang mag-judge sa asawa. Okay, pakita natin ang asawa. Klaseng mister to, hindi mo mahal asawa mo. Yaman-yaman pa ng asawa mo, iwanan mo, hindi pwede yan. Alam mo mga mister, Mga idol, pwede. ano rin, Biggest mabukhang phobia. pera. Ano O, ito mister nyo. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-ano po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa Ay, niyo. sabi ko nga, ito na nakita naman, pinakita ko na sila yung yung bangkay. O, yan ang Kung asawa. nakita nila, tinignan nila kung ano yung itsura. Tapos, papa-autopsy nila na pag nakita nila siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. Tila mas gumulo ang sitwasyon at dumami ang mga tanong matapos lumabas ang interview ng asawa ng di umano'y yumaong na dating DPWH USEC na si Catalina Cabral. Sa nasabing panayam, kapansin-pansin ang reaction, gestures, mannerisms, body language at emosyon ni Engineer Cesar Cabral nang tanungin ng media kung bakit tumututol siya at ang kanyang pamilya sa pagpapa-autopsy ng katawan ng kanyang asawa. Mhm. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Ano? Yung, Ba't tayo papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo na yung sarili niya na hiwain mo pa? mhm.
Kaya, kasi nakita na ako na in-autopsy na binubuksan buo. Mhm. Tapos biyayaan lang, iiwan na lang Mhm. Ah, yung mga mag-autopsy. Mhm. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang ano yun? Mhm. Gusto mo makita pa na naghirap na yung tao tapos iiwain mo pa? Para lang maano? Ano ang dahilan na wala naman sila nakita ng foul play? Mhm. Ayon sa ilang netizen na nakapanood ng interview, tila kulang umano sa emosyon ng kanyang mga sagot at taliwas sa inaasahang reaksyon ng isang nawalan ng mahal sa buhay. ay, Napansin din ng marami na defensive ang kanyang tono at body language. Samantala, ayon sa gobyerno, sa pamamagitan ni DILG Secretary John Vic Remulla, kailangang mapatunayan na si Catalina Cabral nga ang nasawing natagpuan. Aniya, mahalagang siguruhin ito upang maiwasan na mabudol ang publiko. She is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to di ba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. May bigat ang pahayag na ito, lalo't batid ng lahat na may malawak na kakayahan at resources ang pamahalaan upang alamin ang katotohanan. May kahilingan pa kayo sa government suite? Hinihiling ko lang kasi ako galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung yan na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Dagdag pa rito, mismong si Catalina Cabral ang nagsabi noon na ang kanyang biggest fear ay heights. Biggest phobia. Heights. Kaya para sa maraming netizens, very unlikely na ang isang taong may acrophobia ay basta Yan siya mo po. lalapit o tatambay. Yes, Yan siya mo po. tatambay ang terminong ginamit ng mismong driver ni Cabral sa gilid ng isang matarik na bangin. Isa pang tanong, si Cabral ay taga Quezon City, kaya bakit siya mapupunta sa isang bahagi ng Cannon Road na walang CCTV? Para sa ilan, tila intentional ang location, isang bangin sa isang lugar na walang cameras para sa isang matandang babae na may takot sa heights. It doesn't make sense ayon sa netizens. Pero sir, nakikilala niyo po Oo. yung mukha nung asawa niyo? Oo, kilala na anak ko kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Na para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahulog Oo. niya? Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Sa kabila nito, iginiit ng pamilya, lalo na ng asawa, na aksidente ang nangyari at patuloy nilang tinututulan ang autopsy. Dahil dito, mas lalo pang lumalakas ang panawagan ng publiko na isailalim sa autopsy ang di umano'y bangkay ni Cabral upang malinawan ang lahat. Panoorin ang buong interview ni Mr. Cabral at husgahan ninyo kung ano ang inyong napapansin. Ngayon po sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi po nila? Nila wala yung paper ng doktor. Doon sa death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Mhm. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Oo. Sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakalaman na DNA ng di ba? ang DNA simple lang yan. Kahit dugo lang o kahit kundit lang sa kanyang katawan. Pwede na ihambing sa mga anak niya. Hindi ikaw kasi hindi ka man niya kamag-anak. Parang napadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo sa O ayaw siya sa sabi, DNA. asawa ko yan. Nanay niya na yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang maging yung reaction ko dahil Ang reaction ko dyan, Mr. Cesar Cabral, kasabwat ka na rin. kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung kayo na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung Hindi. asawa niyo. Accidental. Siguro isang dente yun. Kasi Sir, ang sinabi po kasi ay Yan, nag-ano So, bahala kayo maghusga sa lalaking ito. Hindi ako maniwala na hindi mo mahal asawa mo. Kaya mga pinakasalan yan eh. Ito, sasagutin ko lang si Benmar Huerte o Ben Reclamador. Tanong niya, meron bang rights, Dr. Toto, ang government sa bangkay once government employee si Cabral? Ang karapatan una, pagpa-autopsy o hindi, ay nasa may-ari ng patay. That is a private interest. Pero kung ang patay
ang pagkapatay niya ay merong nakakabit na public interest kagaya ng flood control, dapat siyang i-autopsy at saka i-DNA test. Bakit? Kasi kailangan may siguro na patay na siya bago para pag tumakbo yung kaso, isumiti ang death certificate at sabihin na patay na siya. At kung titingnan man tandaan niyo yung mga computer niyang hawak, siya lang naglagay doon. Lahat ng bawat karga niya sa computer, may nakalista po dyan na petsa, oras kung kailan yung ginawa. Ngayon, kung patay na siya, tanging computer records na lamang magsasalita. Pero kung nandyan siya, kaya kailangan siya talaga. So para papayag ang korte na hindi siya antay, ay kailangan sigurado na siya nga yung patay. At kung patay siya, ay papasok na ngayon ang proseso ng paghahabol ng pera mula sa mga naiwan na sa pangalan niya. So apektado yan. So ngayon, kung ginagawa naman dito, ay ganito na namatay, sino ang makapagbenepisyo kung patay ng isang magnanakaw? Ang makapagbenepisyo dyan ay kapwa magnanakaw. Kapwa magnanakaw na pare-para sila hindi makukulong. Kasi wala nang ebidensya. Halimbawa, kay Bongbong, kung makausap si Bongbong sa kanya, tinatawagan siya lagi patungkol sa mga isisingit na mga proyekto. Si Cabral lamang ang makapagsabi ng personal kasi hindi naman nire-record yung tawag. Siya lamang ang kapagsabi ng personal kung sino-sino ang tumawag sa kanya. Lahat naman yan, mga tumatawag, hindi sumusulat yan. Kasi pag sulat, may ebidensya. Iniiwasan nila lahat ng sulat. So ngayon kung patay siya, ano na ngayon ang matitirang ebidensya? Well, medyo mahirapan tayo. Ang ebidensya lang, halimbawa, nakalagay si insertion. Ang problema, para pala kay Marcos yan, pero pinangalan sa ibang congressman. Ganon, yung mga ganong ebidensya, mahirapan tayo mag-identify kung kay Marcos ngayon o hindi. Kasi nga wala si Cabral. Pero kung buhay si Cabral, malalaman natin si Marcos ngayon ang nagpalagay. O di kay si Romualdez, o di kay si Sandro Marcos. Tandaan ninyo, na sa record ng pinakamalaking insertion mula, allocables na insertion, mula 2023 hanggang 2025, pinakamalaki ay kay Sandro Marcos ng 15 billion at kasunod kay 14 billion. Ngayon, sino ang may gawa ng allocables? Si Cabral. Si Cabral. Ibig sabihin, siya lang nakakalam kung anong oras tumawag si Sandro, kailan tumawag si Sandro, at sino ang ibang tao na pinatawag ni Sandro, at bakit nailipat ang halaga ng 15 billion sa loob ng 3 taon para sa pangalan ni Sandro? Sa pangalan din ni Romualdez? At sa pangalan din ni BBM? So, kaya mas lalong lumalim ang hiwaga dito. At ang isa pa, tama yung sinasabi doon sa kwan, bakit pumili ng lugar na kung saan walang CCTV? At pwede mangyari na matagal na nilang draba yun kasi ang damit ng driver at yung damit ng driver nung araw na sinasabi na nahulog sa bangin si Cabral ay the same na pulang Oakley na damit ang sinuot ni Ricardo Hernandez noong pumunta sila noong December 15 sa ICI. Bakit? At alam ko, masyadong mitikulosa ito si Cabral pagdating sa pananamit. Sa mukha pa lang niya, halata mo na talagang kuntudo. Kuntudo diskarte. Yung OOTD niya, outfit of the day niya. Talagang makita mo yung class, yung dating sa kanya. So, yan na po ang aking ditong puntos na lumalalim na po. Tapos may isa lang akong hindi pa naman ito konfirmado, pero si Vlogcaster Armandin ang nagbalita. Na yung Holiday Inn sa Baguio City na 3-star hotel lang daw
ang may-ari ay si Cabral. At pinalitan na ng pangalan ito na Ion. At binili mula sa kanya sabi ni Vladcaster Armandin, binili ni Eric Yap na congressman ng Benguet, na congressman din ng ACT-CIS, na barkada naman ng mga boss nila ng mga tulpo. Si Erwin Tulpo, si Rapi Tulpo, asawa ni Rapi na si Jocelyn Tulpo. At napaklaman din naman ng huli na ang lahat pala na staff ni Pulong Duterte ay si Eric Yap ang naglagay. At nag-resign na nga lahat ngayon, yung mga staff ni Pulong Duterte, sinabihan natin ni Eric Yap na mag-retire na, mag-resign. So, yan ang mga malalim na paghandaan natin. Until here na lang muna tayo. So, Maria Luzis Miralda, ang labo naman nitong asawa ni Cabral, parang hindi siya nalungkot o nabigla o nangyari sa asawa niya. Siguro natuwa kasi marami siyang pera, makakuha naman siya mga batang babae. Noemi, maka-pink crocs pa siya. Julie Taylagan. Buhay si Mrs. Cabral. Ang conclusion ko, buhay si Mrs. Cabral. Naka-pink na crooks pa siya. Julie Taliagan, script lahat yan ng government, including the family, pati si John Vic Rimulya. Frank Shane, Sionco, Beninati. Hi, Doc Toto, watching from Ontario, Canada. Keep safe always. Salamat po. Edwina Bon, panay ka, hinala, kalbo. Hindi hinala yun. Analysis yun. Vince Moran, baka katulad lang yan kay Mary Ann Maslog, yung may fake death. O nga no, naalala ko, buti sinabi mo si Mary Ann Maslog, nagpalabas na may fake death certificate siya. Noemi CP, may dugo na footage pero mapusyaw na pula. Ben Marihuarte, meron, nasagot ko na pala yan. Jocelyn Main, magkano? Hindi natin alam kung magkano, kung meron man pinag-usapan. Julieta Taylagan, magkasabwat yung family ni Cathy Cabral at gobyerno, pati yung driver kasama. Sigurado ako. Driver, wala ba lang boss mo na, hindi ka man lang naiyak. Jocelyn Main, mali po kayo, hindi nila iniwan yung nagbukas, tinatabi nila yun, tok nansis, Hindi nila iniwan na nakabukas. Anong ibig sabihin na hindi iniwan na nakabukas? Tapos, Lourdes Yang, napakahirap yung asawa niya sa pagdanakaw. Ron pa, tangina mo, professional ang tulad namin, unethical sa part ng mga forensics na ang mga nanag-autopsy. Kung hahayaan lang, naka-open for a long time. Ay, sinabihan niya na ngayon na mali-mali yung sinasabi ni Cesar Cabral. Na kung bakit daw ayaw niya ipotopsy ang misis niya. Si Roland Jackson, walang dugo o ka naman. Rochelle Gambuay, fake yung kamatayan ni Cabral. Ophelia Taipan, baka bangkay ng AI drama yan. Benmar Huerte, o nga, bakit ayaw pa ipotopsy? Ellen Rauyos, don't worry, makulong si Pulong. Anong kinalaman ni Pulong dyan? Walang kinalaman si Pulong dyan. Tandaan mo kay Pulong sa panahon pa ni Duterte, ang pinag-usapan natin sa panahon ni Marcos. Talaga, maka-Marcos ka talaga. Alan Felix, loko-loko yung asawa ni Cabral, binigyan na yan ng maleta. At batang-batang bebot. Amando David, kung hindi naman namatay ay para mabago na ang encoded data sa computers ni Yusik. Pero mahirap din pag i-forensic mo yung computer, malalaman mo kailan ang date of entry, date of change, date of verification. Kaya kailangan mo yung makatrace ka back. Ang problema lang to kung kaya ko ba kaya ko ba ibalik yung mga dati yung na-edit o nabura. Amanda David, kung mapakamatay, baka makonsensya may kabutihan pang natira. Suppose Ophelia P. Taipan, tsaka may police, may body camera yung attorney. Oo nga, asa ng body camera ng police? So, Perny Pinto, Senior. Ophelia P. Taipan, malamang AI yung drama.
Benmar Huerte was unaware naman siguro. Julia Paa, good morning, Attorney Engineer Toto Kausing, watching from Canada. Benmar Huerte, naunahan na naman Dr. Toto ang Soko. Pag sinabi ng Soko ni si Cabral yung bangkay, paano na lang analysis mo? Na, abay, kontrahin natin ang Soko. Ibig sabihin, nagsisinungaling sila. Tsaka bakit siya nakangiti? Yung driver, alam naman niya na may pinagdadaanan na problema, kailangan pa talaga gumiti. Alam niya na may problema ang kanyang amo, iniwan niya. Buang naman nito. Buang na driver. Edelberto Aldana, tanim bangkay. Akala ko ang flood control lang ang ghost. Pati pala bangkay, ghost din. Princess Nicole, Kaluka, in my opinion, alam ko na may mga malaking problema ang amo ko. Isipin ko kagad, baka tumalon siya. Kaya hindi ko na iwanan amo ko. Siyempre, pag wala ng amo, wala ka ng trabaho. Sobrang masaktan ka. Miancol, as a comsigrad, medyo mahirap din since may supporting video ang dashcam ng kotse. Hindi pa pinakita ang dashcam eh. Wala pang pinakita ang dashcam, yun ang inantay natin. Nyangko, di pa yata AI yan, may video na lumabas. Nahagip si Cabral sa videocam ng kotse. So, bakit tahimik si Bangag? So, Jay Fords, hinog na. Prince Nicole. At the same time, pinagbawalan na sila ng pulis na umistambay doon. Then, hinayaan ng driver man lang doon na ganun ang kanya. Tama, pinagbawalan sila ng pulis. Bakit pa sila hindi niya dinalang ang amo niya? Alan Felix, pwede magpatibakal yan si Yusik dahil tinurukan na ngayon ng gamot. Pwede eh. May aragid ga padihot para makalusot. Tama ka, Nonoy Taying. Princess Nicole, correct, wala man lang remorse na naramdaman sa driver. Nangiti pa, walang kalungkutan. Ako naramdaman sa kanya. So, Ophelia Taipan, walang bakas o nalungkot sa driver. So, okay, so iyan ang ano natin, ha? Sa Araceli Harder, parang artista ang itsura niya. Daw si Deborah Son. Ba yun? Tapos si Luis Onchanco, mukhang hindi namorn ang asawa o hindi pa nagmumorn. Yan, bahutot. Very suspicious yung husband, insisting that his wife death is suicide instead of insisting for an autopsy. Gamura, parang scripted. Bira mo kung sinong husband, totoo na naghanap ng katarungan. At kung nagkatarungan, ipa-autopsy mo. Jalan Ordemas, Simpun. Pa-shoutout naman po. So, Jalanon Nord Demas Impun. Hindi ko malaman kung paano pagpangalan pa ano. Yan Catalonia, Ilonggo driver, hindi makapanipaniwala ang salaysay. Laki binayad sa kanya. Ilonggo ba ang tono niya? Bimuklis, Opaw. Ayun, huwag na lang yan. Araceli Harder, strange naman. Okay, hindi na po ating video kayan. Abangan nyo mamaya. Meron.